Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel. At ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago tayo bumati at magpasalamat, ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan, ang ating content mula sa katanungan ni Abubakar Absalom. Okay, ang sabi ni Abubakar Absalom ay, Idol, may itatanong lang ako sa iyo. Yang US made na 45 pistol, kapag binalahan ba ng reload na bala, di ba masisira ang tubo niya? Salamat. Ibig sabihin niyang tubo ay yung barrel. Okay, actually nasagot ko na ito ng mga ilang beses pero in-identify niya dito yung US made. US made lang ba ang makakasira o actually kahit anong baril lang makakasira? At sasabihin ko sa inyo kung bakit nasisira o bakit madaling masira ang mga barrel ng ating mga pistol, lalo tigit yung mga 45 caliber na may nagtanong din dito, bakit po ba ang nipis-nipis ng barrel wall ng 45 ACP? Tanong ni Raymond Vincent Cayetano. Tapos na? Okay, kunin mo na. Di pa ako bukas. So, ayan, at tapos na yan, kunin mo na. At sasagutin natin yan sa pamamagitan ng ating experience at maliit na kaalaman. So, bago yan, ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos, dahil tayo ay dumami, tumaas ang ating mga subscribers. Umabot na tayo sa mahigit na 46,600 na mga subscribers dahil lang sa inyong pag-share at pagla-like ng ating mga videos. At lalo tigit maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads. Nakatulong naman kayo para madagdagan ng ating mga revenues dahil ang ating YouTube channel ay nakalaan para sa ating 6 na estudyante na anak ng mga single parent na tinutulungan natin sa kanilang pag-aaral. Okay, at lalo tigit maraming salamat dun sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan niya ang aking anak, ating tresurera, na para kayo ay bumili ng baril. Wala po kaming ibinibintang baril. Nagreklamo na po yung anak ko. Ang daming tumatawag na nagtatanong na bibili ng baril. Wala po kaming pinagbibiling baril. Magtanong lamang kayo dito sa ating YouTube channel kung kayo may problema at sasagutin natin yan kung ating alam yung kasagutan. Tumawag kayo dyan at mag-message kung kayo ay may maipaabot na tulong sa ating mga beneficiaries para kayo ay ma-recognize, kagaya ni Aljon Dating. Maraming salamat Sir Aljon sa muli mong pagbibigay sa ating mga beneficiaries. Gayon din kay Jobet Francisco ng Teresa Rizal. At lalo tigit kay Noli Peace America ng Virginia, USA sa muling pagpapadala sa ating premier videos. Malaki na sir ang naitutulong ninyo sa ating mga beneficiaries, at pagpalain kayo ng Panginoon para kayo ay marami pang matulungan. Okay, so pumunta na tayo dito sa katanungan. Makakasira ba ng barrel, lalo tigit ang mga sinabi pa dito US made na 45 pistol? Ang masagot ko dyan ay kahit anong made, kahit yan ay Korea made, Italy made, basta't barrel ang pag-uusapan in general na. Walang US, walang Philippines, walang anumang country na basta't barrel ang pag-uusapan natin ngayon, hindi lang US made. Okay, actually, ito sasagutin kong muli. Ang mga reload na bala ay makakasira at pwedeng hindi makasira. Dahil ito ganito, pag ipinutok ninyo ng ipinutok ang inyong mga barrel ng humigit ng 100 rounds na hindi kayo naglilinis ng inyong barrel, ay posibleng masira agad. Hindi agad masisira on the spot, masira agad ang inyong barrel. Kumbaga, iiksi ang lifespan. Dahil nga, ang reload na bala ay nag-iiwan ng lead deposit sa barrel. Ngayon, kung yan ay masikip na, masisikip na yan.
sisikip na yan dahil so pag masikip na yan ay hirap nang dumaan yung bala at siyempre pag masikip na yan yung mga rippling yan ay masisira na din pag palaging ganon ang inyong ginagawa. Pero hindi yan makakasira kung kayo ay masipag maglinis ng baril. Kung kayo ay masipag maglinis ng baril. Approximately ko, pinakang marami na yung 50 rounds, linis na kayo ng bala. 30 rounds, linis na kayo ng baril. Okay, doon sa nag-ano sa akin na ako yung nagkakamali minsan, tao lamang tayo. Kasi yung 30,000 nasabi kong 30 rounds, inaano tayo. Nagkakamali tayo minsan, pero nakokorek ko naman. So, yan. Pagka umabot na tayo ng 30 rounds na naiputok o di kaya 50 rounds, linis na tayo ng baril. Okay? At nagbigay na rin ako ng pointers kung paano ang paglilinis ng baril. Yung iba, ang ginagamit ay para mabilis maglinis. Ito po ay hindi ko ina-advise. Although ito ay mabilis makalinis ng lead deposit, itong metal o wire brush, kahit pa yan ay sabi natin na tanso o basta yan ay metal brush, makakasira po yan agad. Hindi man on the spot, makakasira ng yan dahil nga sa friction. Dito tayo na nababas. Wala kayong baril na bago na ang nakalagay na cleaning kit ay wire brush. Wala pa akong nakita, awang kung may nakita na kayo. Lahat na nakasama sa kahon ay puro nylon brush. Hindi ito nire-recommenda ng mga gun manufacturer. Hindi ko alam kung sinong gun manufacturer ang nagrekomenda niyan, na gumamit kayo niyan. Dahil sa friction, ang bala once lang na dumaan yan. Pero ang brush ay sinasagasa ninyong ganun. Ganun tayo maglinis ng metal brush. So, mantaki mo isang ganun, parang isang bala na rin yun. So, dahil sa friction, nakakagasgas din ito. Kahit ito ay mas malambot sa hindi ko mas malambot ito, hindi nito magagasgas itong itong loob ng baril. Ito ay madaling masisira ang inyong mga, may video na tayo niyan, panoorin ninyo, hindi ko na pahabain yan. Kahit pa ninyo ako ibas, experience ko ito. Experience ninyo. Sa aming mga baril dito, umaabot ng 30,000. O, nagkamali ako nung una, sabi ko 30 rounds. 30,000, umaabot yan. Kaya pa ninyong paabutin yan ng ng 100,000 kung talagang malinis kayo sa baril. Ang madaling makapagsira ng baril ay yung tamad kayo maglinis ng baril. Pag yan ay madumi na, magkakamero na yan ng parang grinding compound na dyan, yung mga sunog na powder at saka yung naghalong powder at saka yung lead deposit dyan, yun ang sisira dyan. Yan ang isang makakasira dyan. Ang isa pang makakasira dyan na ang akala ng iba ay tama ito. Puputok ng lead. Pagkaputok ng lead, puputok ngayon ng full metal jacket. Ay mantakin ninyo sikip na nga yung full metal jacket, pinasikip pa ng lead, ay dadaan pa yung napakasikip na full metal jacket. So parang pinersa ninyo yung inyong baril, pinersa ninyo yung rippling niyan dyan. Ay puro lead na nga yan. Puro lead na nga yan. Pupersahin ninyo ng sa 45 caliber, umaabot yan ng nasa 21. Ang normal, umaabot ng 21 PSI. Pupersahin niya ng 25 PSI. Gaano ka persa yan? O sa mga 9mm, umabot yan ng 35 to 38 PSI. May lead deposit na dyan. Kumbaga, madumi na yan. Titirahin pa ninyo ng isang madumi, samantalang dapat yan ay malinis na malinis. Kung
Paano natin nililinisan yan? Inaano pa natin ang basahan yan para malinis na malinis, makintab na kintab, tapos pinadumi na ngayon natin, ang daming lead deposit dyan. Titirahin ngayon natin, mali po yun. Ibas na ninyo ako kung gusto nyo ibas. Titirahin ninyo, panlinis ninyo, bala pa rin ng full metal jacket. Common sense, gamitin natin. Anong mangyayari sa barrel ninyo? Tandaan ninyo, ang lahat ng metal pag mainit, ay nawawala yung kanyang tigas pag mainit na. At ang metal nag-i-expand yan pag yan ay mainit na. So, titirahin ninyo ng hindi yan masisira on the spot. Hindi ko sinabing masisira yan on the spot. Pero sa halip na maging pumutok yan ng hanggang 30 rounds, maganda, 30,000 rounds, maganda pa yan. Baka pagdating ng mga 20 rounds yan ay lusbor na. Madali pong malulusbor yan. Kung hindi niyo ako paniniwalaan, bahala kayo. Common sense science ang gamitin natin dyan. Ang pinanlilinis ko talaga dyan, kung talagang maano na ang deposit dyan, pinagtsatsagaan ko yan, gumagawa ko ng ganito. Ito, mga welding rod na ganyan, ginagawa kong parang panlinis ba ng tinga. Ginaganon ko yan, pag talagang hindi makuha ng nylon brush, yung hindi makuha ng nylon brush, ginaganon ko yan. Kaya nung ako ay sumasali pa sa mga kompetisyon nun, ang gamit ko talaga ay lead na na projectile. May dala akong ganito, pagkatapos ko ng isang course of fire, linis ko na kagad yan, brush. Spray ko ng WD-40 para lumuwag. Tapos ay nylon brush lang. Nylon brush, pagkatapos, pagka may nakita kong hindi natanggal, tsatsagain ko nito yan. Yung hindi makuha ng nylon brush, tsatsagain ko, itutulak ko nito yan. Natatanggal naman makikita ninyo. Pero mali po yung sa akin, mali yung turo nung iba. Pasensya na, mali yung turo ninyo na ang ipanlilinis ninyo dyan ay bala rin. Kumbaga, yung bala ay dumi rin yun Dumi, nilinis ninyo ng dumi rin. Yung bala nag-ano din yun ng dumi ang nagpadumi na nga dyan ay bala. Ipanlilinis pa ninyo ay dumi pa rin. Hindi po sa akin para yun na hindi. Ibas na ninyo kung inyong ibas. Pero yan ay karanasan ko. At yan ay hindi ko itinuturo. Na ang ipanlilinis ninyo dyan ay full metal jacket. At believe me, hindi silipin ninyo. Hindi, kahit ninyo iputok, hindi masasaid yun. Lalong, alam niyo mangyari, lalong kakapit yun Kumbaga, lalong kakapit yun. Didikit lalo yun. Dahil ang dulo naman ito ay rounded naman to rounded. Ang dulo ng projectile, rounded. Lalong kakapit yun, hindi niya masasaid yun. Hindi niya masasaid yun. Maano yun ng paunti-unti. Maaaring may makuha ng 20%, puputukulin nyo, 20% makuli, hanggang sa. Pero katagalan, hindi rin ninyo masasaid yun. May matitira at may matitira nun. Kumbaga, lalo ninyong pinakapit. Lalo ninyong pinakapit yung lead. Dahil nga nasiksik siya, napipi siya dun. So, lalo ninyong pinahirapan yung mga barrel ninyo. Lalo ninyong pinahirapan, sikip na, pinersa ninyong pasadahan pa ng 21,000 PSI na pressure yan, para lang malinis yun. Samantalang po pwede naman ninyo yung pagtsaga, itulak na lang ng ganun. Saka ninyo brasin ito. Ito naman, magkikreate naman yung friction yan. Magkakamero ng yan. Hindi ko mo matigas yung loob ng barrel ay hindi yan mapikta. Hindi nga maano yan. Hindi naman yan, sabi mo masisira yan ng 10 beses ninyong nilinisan. Hindi naman masisira ng 10 beses yan na nilinisan ninyo yan.
Siyempre, maraming beses. Kung ilang beses kayo pumuputok, kung palagi araw-araw ba, kamukha dito sa amin, araw-araw, nililinis ang mga baril. Ay, araw-arawin mong ganyanin yan, di madaling masisira yan. Oh, buti sana kung once in a month lang, o once in 2 months, ay kung palagi. Nagkakamali lang kayo dun sa dun sa palagi. Oh, always. Oh, kung mga paminsan-minsan, hindi naman kakaagad masisira yan. Parang yan, parang anay. Parang anay. Hindi kakaagad yan masisira ang isang bahay. Abuti ng 50 taon bago niya mabutikawan ninyo na yung mga kamukha nung kami nagpa-renovate na amin lumang bahay. Yung mga pusti pala ay wala na. Ay mga giho pa naman yun. Oh, ilang taon na, grade 4 ako nung yun. Oh, nagpa-renovate kami 10 years ago. Oh, di mga after 50 years, 60 years, after 50 years, yung pala, yung loob, na. Pero hindi ka kaagad nasira. Parang ana yan. So yun lang ang masasabi ko sa inyo. Ang dalawa lang ang makasira niyan, madaling makasira. Ang reload hindi makasira kung, ito lagi kong sinasabi, masipag kayong maglinis. Pero kung putok kayo ng putok, hindi kayo naglilinis, talagang masisira yan. Hindi kayo maglilinis. Ano mang bagay na hindi ninyo nililinisan, ay madaling masira. Okay, so yun lang ang gusto kong iparating sa inyo. At bahala na kayo kung ibas ninyo ako. Wala akong pakialam kung mambas kayo. Kung ginagawa ninyo yung mga bagay na yun, bakit? Baril ko ba yan? Eh, baril naman ninyo yan eh. Bakit? Wag lang yung baril ko, ang gawin ninyo ang ganun. Talagang magagalit ako. Eh, kung baril naman ninyo yan, ako ba bumili niyan? Nagsasabi lamang ako para maiwasan ninyo dahil experience ko dito sa 21 years na experience ko dito. Wala kaming nalulusbor na mga baril. Ito, nasira ito. Dahil iba naman ang pagkasira, hindi man yung lusbor. Ang isa pa makasira dyan, yung squib. Last. Yung squib, mapapansin ninyo, ang tibay ng antibay ng baril ng hindi nga niya napasabog. Pero sa squib, ito ay nabuntis. Nabuntis yan. Dahil may, mantakin mo, may nakabara. Parang squib na rin ngayon eh. May nakabara. May nakabarang bala, tapos pinasundan pa ninyo. Yun, squib. Ang kaso lang ng lead deposit ay makakalusot pa rin. Kasi nga, yung 21 piece ay enough para okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. At sana ay may natutunan kayo sa ating videos. At shout out sa ating mga community spotlight. Babasahin ko lang ating community spotlight ngayon. Shout out kay Boy Omay, 100%. Shout out kay Gino, Team Delta Angel, 3 engagement. Shout out kay Karim Sapayani, that is engagement. Shout out kay Domingo Ramos, may 3 engagement. Shout out kay Pinoy Firearms Custodian, 8 engagement. At shout out sa aming sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Bisitahin po ninyo ang aming bagong Papa Burger sa aking dating machine shop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Sa halagang 40 pesos, mapapa burger kayo sa sarap at marami pa kayong mapapagpili ang mga pagkain dyan. Okay, salamat po sa inyo. God bless.